Kabanatang 11. Ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako isang Israelita, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan sa simula pa'y hinirang na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos dahil sa ginagawa ng Israel. Panginoon, sabi niya, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga dambana. Ako lamang ang natira at ibig pang patayin din. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Gayun din sa kasalukuyan, mayroon pang nalalabi mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Hinirang nga sila dahil sa kanyang kagandahang loob, hindi dahil sa kanilang mga gawa. Sapagkat kung dahil sa mga gawa, hindi na ito maituturing na kagandahang loob. Ano ngayon? Hindi nakamtan ng buong Israel ang kanyang ninanais, sapagkat matigas ang ulo ng iba. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit ito. Ganito ang sabi ng kasulatan, binigyan ng Diyos ang mga taong ito ng manhid na diwa, mga matang di makakita at mga taingang di makarinig, hanggang sa panahong ito. At sinabi ni David, maging bitag at patibong sana ang kanilang pagpipista. Isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumabo sana ang kanilang mata, nang di sila makakita, at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Ibig bang sabihin ngayot na tisod ang Israel ay tuloy na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hintil ang kaligtasan nang sa gayoy mangimbulo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay maging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hintil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo, upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanglibutan sa Diyos ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Kung ang unang tinapay na galing sa minasang harina ay inihandog sa Diyos, nakahandog na rin ang buong masa. At kung nakahandog sa Diyos ang ugat ng isang kahoy, nakahandog na rin ang kanyang mga sanga. Kung pinutol ang ilang sanga ng tunay na olibo, at ikaw na isang sanga ng olibong ligaw, ay iniugpong sa puno upang makabahagi sa dagtang galing sa ugat, hindi ka dapat magmalaki. Alalahanin mong hindi ikaw ang may dala sa ugat, ang ugat ang may dala sa iyo. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maiyugpong. Totoo iyan. Pinutol sila dahil sa di nila pananalig sa Diyos, ngunit iniyugpong ka dahil sa iyong pananalig sa Kaniya. Kaya't huwag kang magmataas, sa halip ay matakot ka. Sapagkat kung ang mga katutubong sanga ay hindi pinaghihinayangan ng Diyos, hindi ka rin niya panghihinayangan. Dito'y makita natin ang kabutihan ng Diyos at ang kabagsikan niya. Mabagsik siya sa mga di nananalig sa Kaniya, subalit mabuti sa inyo kung mananatili kayo sa Kaniyang kabutihan. Kung hindi, ikaw mo'y puputulin. Ang mga Hudyo'y may durugtong uli kung hindi sila magmamatigas sa kanilang di pananalig, sapagkat may kapangyarihan ang Diyos na gawin iyon. Kung ikaw na sanga ng olibong ligaw ay naiyugpong sa tunay na olibo kahit laban sa likas na paraan, gaano pa kaya ang sanga ng tunay na olibo na hindi maiyugpong sa talagang puno nito? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuang bilang ng mga hintil,
Sa gayon, maliligtas ang buong Israel. Ayon sa nasusulat, magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang magiging tipan ko sa kanila, pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong manghintil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayoy, kayo'y kinahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao, upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Diyos? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos? Para siya na may gantimpalaan, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Kabanatang 12. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, iyalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Dahil sa kaloob ng Diyos sa atin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan, ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman, tayo'y marami, ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo, at sa isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang meron tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ay pinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo, at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ng mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos,
Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kaniyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Kabanatang 13. Ang bawat tao'y pasako sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos, at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti, at papupurihan kanila. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo, ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matuwid. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos, at sila ang namamahala sa mga bagay na ito. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kaniya. Magbayad kayo ng buwis sa kinauukulan. Gumalang sa nararapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong kayo'y magsimulang manalig sa Kaniya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pitan ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay, at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Kabanatang 14. Tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya, at huwag pagpupunahin ang kanyang kuro-kuro. May naniniwalang maaari siyang kumain ng kahit ano, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. Huwag hamakin ng kumakain ng kahit ano ang kumakain lamang ng gulay, at huwag namang hatulan ng kumakain lamang ng gulay ang kumakain ng kahit ano, sapagkat siya ay tinanggap ng Diyos. Sino ka upang humatol sa utusan ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi, at aariin siyang karapat-dapat sapagkat ito'y kayang gawin ng kaniyang Panginoon. May nagpapalagay na ang isang araw ay higit kaysa iba. May nagpapalagay namang pare-pareho ang lahat ng araw. Magpakatatag ang bawat isa sa kanyang sariling pasya tungkol sa bagay na iyan. Ang nangingilin sa isang araw ay nangingilin alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng kahit ano ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon,
sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Yaon namang hindi kumakain ng lahat ng uri ng pagkain ay gumagawa ng gayon alang-alang sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinumpa kong ang bawat isa'y luluhod sa harapan ko, at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na nating tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang pagkaing likas na masama. Ngunit kung inaakala ninuman na ipinagbabawal ang isang pagkain, ito'y bawal nga sa kaniya. Kaya kung dahil sa kinakain mo ay nasasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Si Kristo'y namatay para sa kaniya, kaya't huwag mo siyang ipahamak dahil sa iyong pagkain. Ingatan mong ang kalayaang ito ay huwag mapulaan ng iba, sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod ng gayon kay Kristo ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Huwag ninyong ipahamak ang iniligtas ng Diyos dahil sa inyong pagkain. Walang pagkaing likas na masama. Ang masamay kung magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Mabuti ang di kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Ikaw na lamang at ang Diyos ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa bagay na ito. Maligaya ang taong di sinusumbatan ng kaniyang budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay na inaakala niyang tama. Ngunit ang sinumang kumakain sa kabila ng kaniyang pag-aalinlangan ay hinahatulan ng Diyos, sapagkat hindi ayon sa kaniyang pananalig ang kaniyang ginagawa. Kasalanan ang anumang gawang hindi ayon sa pananalig. Kabanatang 15. Dapat pagtiisan nating malalakas ang mahihina sa pananampalataya. At huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. Bigyan natin ng kasiyahan ang ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas ang kaniyang pananampalataya. Si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, kundi ayon sa nasusulat, sa pag-alipusta nila sa iyo, ako ang inalipusta. Anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututun natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka, at ang mga hintil na may magpuri sa Diyos dahil sa kaniyang habag.
Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga hintil, at aawitan ko ang iyong pangalan. Sinabi pa, magala kayo mga hintil kasama ng kanyang bayan. At sinabi pa rin, kayo mga hintil, purihin ninyo ang Panginoon, ang lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. Idinagdag pa ni Isaias, darating ang supling ni Jesse, ang titindig upang mamahala sa mga hintil. Siya ang kanilang inaasahan. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hintil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kaniya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos, sapagkat ang pinanganghasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya, makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ako matuloy-tuloy ng pagpunta sa inyo. Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at yamang matagal ko nang gustong-gustong makapunta riyan, inasahan kong magkikita tayo pagdaan kong patungo sa Espanya. Inasahan ko rin namang tutulungan ninyo akong makapagpatuloy sa aking paglalakbay matapos tumigil diyan ng kaunting panahon. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon, sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa iyon at talaga namang dapat nilang gawin, sapagkat ang mga hintil ay nakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Nararapat namang tulungan nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng kanilang pagpapalang material. Pagkadala ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, dadaan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. Naniniwala ako na pagpariyan ko, taglay ko ang masaganang pagpapala ni Kristo. Ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na panalangin. Idalangin ninyo na maligtas ako sa mga di nananalig na nasa Judea, at ang aking dalang tulong sa Jerusalem ay marapati ng mga kapatid doon. Sa gayon, kung loloobin ng Diyos, masaya akong makararating diyan at makapagpapahinga sa inyong piling. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Amen. Paratang 16. Itinatagubilin ko sa inyo ang ating kapatid na si Phoebe, na naglilingkod sa iglesia sa Cenchrea. Tanggapin ninyo siya alang-alang sa Panginoon, gaya ng dapat gawin sa mga banal, at tulungan sa anumang kakailanganin niya, sapagkat marami siyang natulungan at ako'y isa na sa mga iyon. Ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila,
mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang mga iglesia ng mga hintil. Ikumusta rin niyo ako sa iglesia nagtitipon sa bahay na mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya, at kay Maria, na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Andronico at Junia, na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato, na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano, na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Estaquis, gayon din kay Apeles, na kilalang tapat na Kristiyano. Ikumusta rin ninyo ako sa sambahayan ni Aristobulo, sa kababayan kong si Herodion, at sa mga kapatid sa Panginoon sa sambahayan ni Narciso. Ikumusta ninyo ako kina Trifena at Trifosa, masisipag na manggagawa ng Panginoon, gayon din kay Persida, na minamahal kong kapatid na marami nang nagawa para sa Panginoon. Kay Rufo, na magiting na lingkod ng Panginoon, at sa kanyang ina na para ko na ring ina. Ikumusta rin niyo ako kina Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, at sa mga kapatid na kasama nila, kina Filologo, Julia, Nereo, at sa kanyang kapatid na babae, gayon din kay Olimpas, at sa lahat ng kapatid na kasama nila. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin, at sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Balitang-balita ang inyong pagtalima kay Kristo, at ikinagagal ko ito. Ngunit ang ibig ko'y maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti, at walang malay sa mga bagay na masama. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan. Hindi na magtatagal at ipalulupig niya sa inyo si Satanas. Sumainyo nawa ang kalinga ng ating Panginoong Hesukristo. Kinukumusta tayo ni Timoteo, na aking kamanggagawa, at na Lucio, Jason, at Sosipatro, na mga kababayan ko. Akong si Tercio, na sumulat ng liham na ito, ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo, na tinutuluyan ko. Sa bahay niya nagtitipon ang buong iglesia. Kinukumusta rin kayo ni Erasto, na ingat yaman ng lungsod, at ng ating kapatid na si Quarto. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Diyos, na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo, na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon, at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen.